Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Ang lakas ng loob mo, Hagidon. Paano mo masisigurong magagawa mo ang gusto mo dito? Eh, wala ka naman sa puerto. Nandito ka sa balwati ko. Mabuti pa. Lumayas na kayo. Walang custom dito. Wala na sigurong mas titindi pa sa mabagsik na dating sa pagiging kontrabida ng veteranong aktor na tampok natin ngayon. Sa husay at natural niyang pag-arte ay madadala ka sa bawat eksena dahil sa barako niyang tindig, mahabang buhok at nanlilisik na mga mata kapag tinitigan ka. Siya si Conrado Manuel Macalino Ambrosio II na mas kilala bilang si Dindo Arroyo. Ipinanganak noong December 4, 1960. Nag-aral siya sa Trinity University in Asia noong high school at pagtungtong ng kolehiyo ay kumuha ng kursong BSc Major in Marketing sa Letran. Sa edad na 28 ay napabilang si Dindo Arroyo sa kanyang kauna-unahang pelikula noong 1988 na Alex Bongkayaw Brigade na pinagbidahan ni Ronnie Riquez. Alam nyo ba mga dre na si Philip Salvador ang nakadiskubre kay Dindo Arroyo nang inutusan siya ng kanyang ama upang maningil sa Viva Films dahil inupahan ang kanilang bahay para sa isang pelikula. Nakitaan siya ni Ipe ng potensyal kaya inalok niya si Dindo at pinayuhang magpahaba ng buhok at mag-aral ng taekwondo. Taong 1990 ay nagkasama ang dalawa sa pelikulang Ikasamo, Ipuputok Ko na naging big break sa kanya dahil kahit baguhan pa lang ay nagpamalas siya ng husay sa pag-arte at magmula noon ay nagsunod-sunod na ang mga alok na proyekto sa ating bida. Ngunit ang hindi niya malilimutan at itinuring niyang nagbukas ng mas malaking oportunidad ay noong inalok siya ni Fernando Poe Jr. kung papayag ba siyang mapasama sa kanyang mga pelikula. Walang kagatol-gatol na sumagot si Dindo ng oo. Tinanong siya ni FPJ kung magkano ang kanyang talent fee at pabirong sumagot si Dindo na kahit isang bote lang ng San Miguel beer, pwede na. Nagpakitang gilas si Dindo Arroyo at ipinamala ang kanyang natural na pag-arte sa pelikulang Dito sa Pitong Gatang noong 1992. Magmula noon ay hindi na siya binitawan ni The King at laging kasama sa halos lahat ng kanyang mga pelikula na talaga namang pumatok sa takilya tulad ng Walang Matigas na Tinapay sa Mainit na Kape, Hagidorn, Ang Syota Kong Balikbayan at Ang Dalubhasa noong taong 2000. Sa loob ng mahigit 2 dekada ni Dindo Arroyo sa mundo ng pag-aartista ay napabilang siya sa 273 pelikula. Ngunit pagkatapos siyang masilayan sa kanyang kahuli-hulihang proyektong Kinabilangan na Kilabot at Kembot noong 2002 ay hindi na siya muling napanood sa Pinilakang Tabing. Noong 2009 ay tila pinagsakluban ng langit at lupa ang veteranong aktor dahil sa pagkakaroon ng sakit sa lapay. Bukod pa riyan ay pumanaw ang kanyang asawang si Sherilyn dahil sa atake sa puso noong December 20, 2009, isang araw bago ang ika-14 na anibersaryo ng kanilang kasal. Sa pagkakaroon niya ng malubhang sakit at labis na kalungkutan dulot ng pagkawala ng kanyang mahal na asawa ay bumagsak ang pangangatawan ng dating matikas na Dindo Arroyo. Noong 2014 ay na-diagnose si Dindo sa stage 4 pancreatic cancer. Ngunit imbis na panghinaan ng loob ay humugot siya ng lakas sa Panginoon at naging inspirasyon ng mga anak upang lumaban at ipagpatuloy ang buhay sa pamamagitan ng isang herbal medicine na inirekomenda ng kakilalang Chinese herbalist sa Ongpin na Dr. din ni Imelda Marcos ay unti-unting nakitaan ng pagbabago ang kanyang kalusugan. 9 na buwan niyang ininom ang naturang gamot hanggang sa tuluyang nawala ang nakamamatay na cancer sa kanyang katawan. Dahil sa pagmamahal niya sa pag-arte ay muli siyang nabigyan ng pagkakataon na patunayang nagbalik na ang dating matikas at kinatatakutang Dindo Arroyo sa pamamagitan ng maaksyong teleserye na Ang Probinsyano bilang si Direktor Guillermo Acosta. Magmula noon ay kabi-kabila ang mga proyektong alok sa kanya hanggang sa kasalukuyang panahon. Sa katunayan ay itinanghal siyang Kontrabida of the Millennium 2020 Award ng FDCP. Sa ngayon ay simple ang pamumuhay ni Dindo kasama ang 6 na mga anak. Sila ay masayang naglilingkod sa Panginoon at matapat na kasapi ng Members Church of God International. Gawin nating inspirasyon ang naging buhay ni Dindo Arroyo na kahit gaano pa kalaki ang pagsubok na dumarating sa atin ay huwag tayong bibitiw at panghinaan ng loob para sa ating mga mahal sa buhay.
Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shoutout kina Hubert Alcala ng Woodridge, Illinois, Alexis Guevara, Rasto Mandia, Tommy Kakitev TV, Nick Luzada, Eric Paresia, Johnny Silang, Jingo Arquio, at Jorins Rico. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aming channel. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.